A blessed day po sa ating lahat. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminian humanistic views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. What is humanistic view number 1, mga ka-truth seeker? There are thousands of religions today. To get out of confusion, I should get rid of any religion. Hindi ko kailangan ng religion kasi nalilito ako. Ang dami-dami ng religion. Humanistic view number 1 po yan. What is the truth? And let that apostolic doctrine be spread. Number 1 po na dapat nating matutunan is this: religion is not the solution to save us from sin. The non-existent term religion from Adam to the Greek language shows that religion cannot save sinners. Alam niyo po ba, mga ka-truth seeker, na mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ng lengguaheng Hebreo at Grego ay wala pa pong nag-i-exist na literal na salitang relihiyon at walang kaalam-alam si Adan sa terminong relihiyon. At ito naman po ay pinatotohanan ng Britannica.com. Ayon po sa Britannica.com, walang nag-i-exist na literal na terminong religion kahit na sa panahon ng mga Griego. Bakit po? Dahil para sa mga Griego, ang reliyoso at hindi reliyoso ay parehas lang at walang pinagkaiba. Isa pa pong patunay na ang terminong reliyon ay hindi nag-e-exist mula kay Adan hanggang sa mga Griego ay kapag inugat natin ang pinagmulan ng salitang reliyon, ito ay palaging nauugat lamang, mga ka-truth seeker, sa Latin word na relegere, relegare at religio. At alam niyo po ba, mga ka-truth seeker, nagsimulang lumitaw lamang ang terminong reliyon nang isalin na ni Saint Jerome ang Bible sa lengguaheng Latin. At ang salin ng Bibliang ito ay tinawag na the Latin Vulgate. Ang Greek na Treskia po ay naisalin na religion. At mababasa natin ito sa Acts 26:5, Galatians 1:13, James 1:26-27. Ano po ang pinupunto natin, mga ka-truth seeker? Ang non-existent na terminong religion pagkatapos magkasala ni Adan at Eva hanggang sa panahon ng mga Grego ay nagpapatunay lamang, mga kapatid, na ang relihiyon ay hindi solusyon ng Diyos para maligtas ang makasalanan. Kasi kung relihiyon ang makakapagligtas, ang literal na salitang relihiyon ang unang ituturo ng Diyos kay Eva at Adan. At hanggang sa dumating si Jesus sa panahon ng lengguaheng Griego. Ang solusyon ng Diyos sa pagkakasala ni Adan at Eva ay ang electing love of the Father. Ito ay makikita natin na ang special favor at special love ng Diyos ay inilaan ng Diyos para kay Adan at Eva. Tinawag ng Diyos si Adan at Eva, Genesis 3:9. Pinangakuan ng Diyos si Eva at Adan ng binhing tagapagligtas na si Jesus, Genesis 3:15, Galatians 3:16. At dinamitan sila ng Diyos ng balat ng hayop, Genesis 3:21. Itong mga senaryong ito ay nagpapakita ng electing love of the Father kay Adan at Eva. Samantalang si Satanas ay pinarusahan ng Diyos at walang anumang gospel provision na ibinigay kay Satanas. At ang electing love ng Ama kay Eva at Adan at sa mga hinirang niya ay nangyari hindi pa nilalalang ang sangkatauhan, mga ka-truth seeker. At hindi pa nagkakasala ang sangkatauhan, Romans 9:11-15, Ephesians 1:4. Ang pangalawang solusyon ng Diyos sa pagkakasala ni Eva at Adan ay hindi reliyon, kundi redeeming grace ng anak. Ito ay makikita natin sa Genesis 3:15 at Genesis 3:21 na kung saan ang hayop na namatay at pinangdamit kay Adan at Eva ay kumakatawan kay Jesus na magsasakripisyo at mamamatay para sa kaligtasan ng mga inelect ng Ama. At ang redeeming grace ng anak sa atin ay nangyari in eternity. Hindi pa tayo sinisilang at hindi pa tayo nagkakasala. inaring ganap, holy, justified, blameless at itinuring tayong adopted sons
ng Ama in eternity through the promised redemption, blood, and death ng Panginoong Jesus. Ephesians 1:4-7. Ang pangatlong solusyon ng Diyos sa pagkakasala ni Adan at Eva ay ang regenerating power ng Holy Spirit. Hindi reliyon ang solusyon ng Diyos kay Eva at Adan, kundi regenerating power ng Holy Spirit. Ito ay makikita natin sa salitang God called or God effectually called Adam, Genesis 3:9 at Genesis 3:20, na kung saan ay tinawag si Eva na ina ng lahat ng mga nabubuhay, na sumisimbolo sa regeneration na pagbuhay ng Diyos sa espiritu ng mga hinirang niya, kalakip o kasama si Adan at Eva. At ang regeneration naman ay nangyayari sa panahon na nag-e-exist na tayo, katulad ni Adan at ni Eva. So hindi religion ang solusyon ng Diyos kay Eva at Adan para maligtas, kundi electing love of the Father, redeeming grace of the Son, and regenerating power of the Holy Spirit. John 3:3-6, Titus 3:5, Ezekiel 36:25-27. Number 2, truth. Seek God and truth more than religion. Huwag kayong problema sa religion. Ang seek natin, hanapin natin ay ang truth. Ang mga unregenerate sinners, kasama si Adan at Eva, ay walang kakayahan na hanapin, kilalanin at alamin ang tunay na Diyos with truthfulness. At walang kakayahan na hanapin, kilalanin, alamin ang tunay na Diyos in accordance with the truth. Romans 1:21-23 and Romans 3:10-11. Sa halip ay mas na-attract ang unregenerate sinners sa false gods, false religion, error, lies, deceptions. Romans 1:25. Alam niyo po ba mga ka-truth seeker na naranasan ni Pablo ang regeneration? Nang maranasan niya ito, ang loyalty niya sa sekta ng relihiyong Hudyo ay napalitan ng loyalty niya sa truth. Acts 26:14-17, Galatians 1:13-14. Na-realize ni Pablo na ang pinakaimportanteng bagay sa buhay niya ay mas kumapit sa tunay na Diyos ng Biblia at sa truth. Walang iba kundi si Jesus, ang promised redemption, kalakip ang mga katotohanang inilatag ni Jesus kay Pablo. Acts 26:15-18, Galatians 1:6-10. Number 3 na dapat nating maunawaan sa usapin ng reliyon. Nalilito ka, ayaw mo ng reliyon. Number 3 na solusyon sa problema mo is embrace religion of God's work. Wala naman pong problema sa pagkakasali ng Treskiya na reliyon dahil halos parehas lang naman po ang meaning nito sa Thayer's Greek Lexicon, na ang Treskiya ay ceremonial worship, religious discipline, religion, at sa ibang dictionary ay dinidefine itong religion na belief, religious institution. Huwag po tayong malito dahil lamang libo-libo ang religion. Bakit po? Dahil nauuri lamang po sa dalawang klase ang religion, religion of good work and religion of God's work. Religion of good work, auto-soteriology, ito ay tumutukoy sa grace plus good work. Ito ay Armenian religionist humanistic view na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng faith plus obedience, Christ plus Mary, Christ plus the sacrament, Jesus plus sinners prayer, altar call, faith plus water baptism, faith plus membership in the true church, true religion, Christ plus faithfulness till the end, grace plus indulgence, Christ plus self-righteousness, faith plus being good to others. Religion of God's work po ang kailangan natin. Ito ay tumutukoy sa grace alone saves. Ito ay Calvinistic, biblical, apostolic view na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, tanging ang awa, special love, kindness, goodness, power ng Diyos ang magliligtas sa atin mga ka-truth seeker. Walang mayroon tayo, wala. Ang salvation ay all of God, all of grace. Salvation belongs only to the Lord. Number 4, religion is just the fruit of salvation. Hindi po natin isinasa isang tabi ang religion, inilalagay lang po natin sa tamang lugar. Ayon sa James, ang tamang lugar po ng religion ay pagkatapos natin maligtas. Ang religion ay resulta lamang ng kaligtasang umiiral sa atin. James 1:1, 1:26 and 1:27. Hindi tayo nagre-religion para makanta ng kaligtasan. Nagre-religion po tayo dahil bunga lamang po ito ng ating pagkaligtas. Challenge and prayer, my dear brother and sister. Go back to God.